Good morning. Gagawa tayo ulit ngayon ng sofa bed sheet cover. Yun yung sofa bed na nakahiga lang siya, pero meron siyang head. Kumbaga naka-curve sa pinakadulo. So gagawa tayo ngayon nun. Medyo mahaba nga lang, kaya tiyaga-tiyaga kung gusto nyong matutunan gawin. Ang sukat ng sofa bed sheet niya ay sofa cover, ang sofa niya ay 54 by 75 by 6. So dahil ito ay parang bed sheet, hindi natin kukunin yung 60 dahil automatic siya na gagawin kong 12 para malaki ang ano niya sa ilalim. Ito ay parang bedsheet lang. Ang kaibahan lang niya ay meron siyang head, may cover siya sa na pag nakahiga yung sofa bed, meron siyang parang naka-curve sa taas, sa dulo. Kaya pero parang bedsheet siya kasi hindi siya, pwede rin siyang tiklopin, kaya lang medyo pangit tingnan pagka So, gagawa tayo ng gano'n. Ang sukat niya is 54. Yun ang laki ng ama niya. 54. So, bedsheet ito. Kunin natin yung 54 niya. Sana nakikita nyo. 54. Doon muna tayo sa 54 kasi maliit ang mesa ko. Kaya, so, 54. Yan ang lapad ng kama niya. So, kukunin natin yung magdadagdag tayo ng 20 para sa pinaka mga side niya. So, nasa ng 54. 54 plus 20 kasi 10 bawat ilalim. 20. Kabilang side niya, 20. Pagka sa bedsheet, como itong Canadian is automatic na 96 width or 94, merong ganon. Pag 96 width, yung 20, tig 10 magkabilang side para hindi siya umaalis sa foam. Mas maganda kasi tago siya. So, ito yon. Ito yung lapad 54 plus yung 20. So, ang kaibahan niya, hindi siya 75. Gagawin natin siyang 63. Kasi gagawin natin siyang 63 lang. Pag sinabing sofa bed sheet, yun ay parang bed sheet na meron lang design yung taas. So, kung kinukuha mo ang 75, pagka sofa bed sheet, hindi mo kukunin ng 75. Babawas ka. 63. Actually, parang yun din, pero may iba. Mahirap paliwanag yan. Okay, wait. Kasi natin yung tela. So, ang ilalim niya, kunin muna natin yung ilalim. Sa ilalim niya, kukunin natin yung pinaka corner. Nasaan na ang aking insula? Kukunin natin yung corner. So, gawin natin 20. 10, bale.
Gawin natin 10. So, 10. Ito ang kaibahan ng sofa bed sheet. Allowance. So, ito yung sa ilalim. Ito naman yung para sa head. So, ganito siya. Kunin mo to. Sukatin mo dito sa baba. Mula baba, sukatin mo yung 63. Ito yan, ha. So, ito yung 63. Ulitan natin. Ayan yung 63. So, ang kaibahan nito, ito ang ikakat natin. Kita nyo ba? Wait. Itong pinaka ilalim, itong part na to. Itong part na to, ikakat natin dito. Mula dito sa 63, papaganon tayo. Bakit na kinat ko ng 63? Kasi ang head niya is 10. Ang kapal. Kaya ang mangyayari niyan, papaganon yan, tapos papaganon, tapos diretso. So, magdadagdag tayo dito ng 15 or 12 inches karaniwan dinadagdag. So, kunin natin ito. Yung 63 niya, so kunin natin yung kapal ng foam. Yan, 10. So, 10 yan, ano? 10. Siguro, inisip nyo komplikado. Hindi rin naman. Sa akin. Pero, lagyan nyo ng allowance para meron kayong kakapitan ng mga tahi nyo. Yan ang kaibahan nito. Pag bedsheet, etong, sakto na to. Wala na kayong babawasin, wala kayong dadagdagan. Kasi 10 sa baba, 10 sa taas, pag kinorner mo kasi siya. Sa sofa bedsheet, kukunin mo is 63 lang. Sa bedsheet is 75. Sa sofa bedsheet, 63. Pero kasi, mula dito, papaangat kang ganyan. Magka-curve ka. Kaya ito, kukulangin ito, dahil may taas pa siya na 5. Diba? Mula dito, tataas ka ng 5. Pababa. Dadagdag ka dito ng 12 inches pa. Okay, cut natin yan. Yan. Iba, diba? Doon 10 lang, dito. Okay. So, kasi may head ito.
So, magdadagdag tayo ng so 20. Kasi may angat yung na ganyan. 5. Papaikot na gano'n. Tapos, kaya magdadagdag tayo dito. So, karaniwan, yung sa dinadagdag sa dulo, kinukuha ko lang yun kapag gawa ko na yung head. Kasi nga, para hindi siya sobra-sobra yung binabawas mo. Ano eh? So, ang gagawin naman natin, kukunin natin yung pinaka-head niya. So, ganito yan. So, ito na yun ha. Ito na yung sa pabedje. Gawin natin yung sa head. Kunin natin ngayon. So, kunin ko muna yung tunda para doon tayo kukuha ng iyaano natin sa head para hindi sakit. So, ang tunda niya is 18 by 28. Kunin natin sa ganito para hirap na yung bukto niya. Hindi ako maipid sa tela, lalo sa customer kasi ayoko nang pinitipid sila sa tela kasi ang mindset ko is kanila na yung tela niya. So, ubos ko anong para sa kanila. Kasi binayaran na nila yan. Yung iba, pinitipid ang tela para may natitira sa kanila. So, ako hindi. So, ito yan. Kunin natin to. Ito yung dalawang ito yung sa tunda. 18 by 28 yan. So, 19 and a half para meron tayong medyo maluwag siya. So, ito naman ngayon, kukunin natin ang 28 ang ano niya. Bawahin na natin para kunin natin yung 28. 29. Kasama na yung lupe. So, 29. Tapos titiklupin mo yan. Para sa dalawang ano na yan. Malaki pa yung kasi doon naman natin kukunin yung pinaka sa head nung pinaka-curve yung sa bedsheet. So yan, kunin natin yung 7 kasi si overlap. Para sa overlap ng
tayo. Meron na tayong pillowcase. 18 by 28. Okay? Tabi natin. So, yung kanina, di ba medyo ano siya, mataas siya. Yung sa kinuha nating taas yung sofa bedsheet. So, kukunin natin ang lapad ng comb niya sa pinaka-head. Ano tayo ng ganito para pantay. Ang lapad ng pinaka-comb niya is 10. 10 plus 11 is meron siyang allowance 11 para 3/4 ang allowance niya. So, ito yan. So, yung pinaka kapal ng foam niya is 10. Diba? 10 yung nandun sa may sukat natin. Mag-aakyat ka ng 5. Magdadagdag ka ng 5. O gawin natin 6 para sa allowance. 6. Okay. Yan yung gupitin muna natin. Gupitin natin. Kasama na dito yung allowance sa inugupit natin. So, ngayon, ito, gagawin mong curve. Yan. Yan yun. Yan ang ikakabit natin dun sa malaking corner na ginawa natin. Diba? May 63, tapos pa ano. Yun ang, dito natin yung ikakabit. So, patandaan natin yung 10. Kasi mula doon, sa 10 na yon, susukat naman tayo kapag ganito para makuha natin yung kung ilan yung idulog po natin. Susukatin natin ito. Kung kailangan, kung ilan ang idadagdag natin pa doon sa dulo. Hanggang doon sa ilalim. 30 1/2. Kung mapapansin niyo hindi ko kinuha sukat nito dahil andun na yon sa 63 at ganon. Dito natin kakapit yon, tapos ito, ikot natin. So, kukulangin tayo doon. 30 1/2. Tingnan natin kung kulang. Saka lang tayo magdadagdag. So, ito yon. Itong malaking to. Itong cut na to, dito mo ilalagay ito. Hindi ko sinukat, kung mapapansin niyo hindi ko ilalagay. Kasi ito yon eh. Ayan yon. Tapos, papagana na siya. So, kukunin natin ito. Kulang yan. Kailangan natin yung 30 1/2. So, 20. Kulang pa, 20 1/2, so kulang tayo ng 10 inches para
maduktungan itong dulo para dito. Mamaya pag ginawa at natapos, papakita ko sa inyo kung paano yon or paano gawin. Ani, okay. Ito na yan. Kukuha tayo ng dagdag. So, 20 and a half. Ang idadagdag natin ay 10. So, gagawin natin 11 para sa allowance. Or 11 and a half. 3/4 ang allowance niya. So, natin ang 11 and a half. Kasi pag masyadong malaki ang naman natin, karaniwan, marami nasasayang din na pera. So, may allowance na yan. Puro na lang gunting ko. Okay. Dahil siya ay 54 lang ang lapat ng natin. Tama. Kunin natin yung 54 plus allowance na 3/4. So, gagawin natin 55 and a half. 54, 55 and a half. So, ayun yun. Yan natin kasi may baling sobra. So, ito yun. Ito yung ikakapit natin sa dulo. Ano yan? Okay. Ano siya? Okay. So, itong minsan yung mga natitira-tira, ginagawa kong duster. Actually, ang duster naman is Canadian cotton. May mga Canadian cotton na malambot. Pwede gawin duster. Katulad nito, na bedsheet to, pero ginawa kong duster. Yan. Ginawa ko siyang duster. Mga size namin to. Malalaki. Kaya kung minsan nagpapasobra din ako para yung iba, pwedeng gawing duster. Sa tela naman, basta lang alam mo kung paano siya gagawin, ang daming hindi masasayang na tela. Kaya minsan nagpapasobra ako para meron akong duster. Pero ito po ay binibenta ko. Hindi po akin lahat. Sige po, mamaya tuturo ko naman sa inyo kung paano pagtahi. Bye!